jurisprudence, pangalan din, Inre Vicente Soto, 1949. Lolo niya at senador din. At doon, indirect contempt. Same case at convicted siya. Nag-fine siya doon. At ang ginawa ng lolo niya doon ay pareho rin sa ginawa niya dito. Criticize siya yung decision ng Supreme Court. In-intimidate niya yung Supreme Court. Pinuli niya yung Supreme Court. At sinabi, makapalitan yung mga laman ng Supreme Court. Yun din ang sinabi ni Senator Tito Soto dito. Mag-chat-chat tayo at palitan natin yung laman ng Supreme Court. Kaya mataas ang tiwala namin sa case na ito dahil merong precedent na lolo niya pa. At kung ano ang ginawa ng lolo niya dati, yun din ang ginawa niya ngayon at same case at same penalty rin ang lalabas laban sa kanya ngayon. The history repeats itself. So yung sa Inri Soto, isa sa mga kaso yun na ni-review namin when we were taking the bar examination, di ba, Atty. Perdi? So ayan nga po mga idol at mga bayan, nung nakaraan po ay ibinalita namin sa inyo na ito nga pong si Senate President Tito Soto ay balak na sampahan ng indirect contempt. Pero ngayong araw na ito mga bayan ay formal na sinampahan ng indirect contempt ito pong si Tito Soto mga bayan. At base po doon sa ating pong napanood, meron na palang pangyayaring ganun din na criticize yung naging desisyon ng ating pong kataas-taasang hukuman o Supreme Court. At yun pala ay lolo niya, base po doon sa ating pong napanood na nagngangalang anong tawag doon? Enre Vincent Soto, kung di tayo nagkakamali. Ayan, nakapareho din po sa pag-criticize doon po sa nagiging desisyon ng ating pong Supreme Court. Na ganun din po yung ginawa nitong si Senate President Tito Soto mga bayan. Ibig sabihin kung ano po yung naikaso doon sa kanyang lolo ay dapat ganun din kasi sabi nga, ika nga mga kabayan ay history repeat. So eto na po, babasahin ko po sa inyo mga bayan. Ito pong post ng Ang Balita ngayon. Ito po, breaking news, indirect contempt laban kay Senate President Tito Soto, formal nang inihain sa Supreme Court. Nako, eto na. Formal nang naghain ng indirect contempt petition ang isang grupo ng mga abogado. Nako, hindi basta kung anong grupo lang ito ha mga bayan, kundi ito pa ay grupo ng mga abogado mismo, may alam po sa batas. Hindi katulad nitong si Senate President na basta lang makapagsalita, hindi naman pala niya alam na lumalabag na yung kanyang mga sinasabi doon po sa saligang batas. Ito po. Formal nang naghain ng indirect contempt petition ang isang grupo ng mga abogado laban kay Senate President Vicente Tito Soto III sa Korte Suprema ngayong Biyernes, Pebrero 13, 2026. Pinangunahan ni Atty. Ferdinand Topacio ang grupo na nagsampa ng petisyon kaugnay ng umano'y mga pahayag ni Soto laban sa desisyon ng Korte Suprema sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kasi yung naging desisyon po ng Supreme Court doon po sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay unconstitutional. Kasi hindi po dumaan sa tamang proseso, sabi po ng Supreme Court. Kaya unconstitutional po yung naging hatol, naging desisyon ng ating pong Supreme Court. Na yun po ay question mga bayan. Question nitong si Senate President Tito Soto. So ito na nga po, formal na inihain sa kanya yung indirect contempt mga babayan. So ituloy natin. Ayon sa mga abogado, ang ilang naging komento ng Senate President ay maituturing umanong public scorn o lantad na paglapastangan sa hudikatura na lumalabag sa inaasahang respeto sa pinakamataas na hukuman ng bansa. Sa kanilang petisyon, iginiit ng mga naghain na bagamat may karapatan sa malayang pagpapahayag ng opinyon, ang sino mang opisyal may malinaw na hangganan ito. Lalo na kung nagmumula sa isang mataas na leader ng ating pamahalaan, kagaya nga po
ng Senate President, mga bayan, batay sa dokumentong inihain, hiniling ng grupo sa Korte Suprema na papanagutin, ulitin ko po, hiniling ng grupo sa Korte Suprema na papanagutin si Soto sa ilalim ng Rules of Court dahil sa umano'y hindi nararapat na asal laban sa hudikatura o sa atin pong kataas-taasang hukuman Supreme Court. Samantala, ayon sa mga abogado, layunin ng kanilang hakbang na mapanatili ang dignidad, integridad at kredibilidad ng hudikatura sa harap ng publiko, lalo na sa gitna ng mainit na usaping politikal dito po sa atin pong bansa, ang mga bayan. So sa ngayon ay hinihintay pa ang magiging tugon ni Senate President Tito Soto at ang magiging aksyon ng Korte Suprema sa naturang petisyon, mga kabayan. Ayan, naku, ano kaya yung magiging tugon dito nitong nagmamagaling, Nitong nagmamagaling, akala mo magaling pa siya sa mga abogado, mga kababayan. Ito, gulat na gulat siya, Senate President Tito Soto. So ngayon ay babasahin po natin yung mga komento ng ating pong mga kababayan kaugnay po sa post na ito ng Ang Balita Ngayon. Ito po, sabi ni Manuel Materno Pong, he deserves this. Now prepare for the price for what you have done. This will serve as a warning for those who do not respect the Supreme Court. Ayan, magsisilbing babala daw po yan, doon sa mga hindi rin respeto sa atin pong kataas-taasang hukuman. Ito pa, Galvin Sampol Victorio, good move, Attorney Topacio and Company. Ayan, magandang daw ito, magandang hakbang daw. Ito pa, Apo ni Hapla, daming matutuwa niyan pag nagkataon. Huwag kasi gawing TV show na pag magkamali pwede na mag-public apology. Katulad ng ng kanilang show sa Itbulaga. Ito pa, Alan Soriano, tama lang yan, at least sa susunod, irerespeto na nila ang Supreme Court, sabi ni Alan Soriano. Ito pa po, sabi ni Axie Macbash, karapatan daw magsalita ang kanyang tugon, ngunit ang babaw ng kanyang dahilan sapagkat ang nakalilimutan niya ay isa siyang opisyal na dapat ay sa gitna siya dahil sa kanyang tungkulin bilang Senate President. Correct, tama itong sabi nitong si Axie Macbash. Ito pa po, kailangan araw-araw ang hearing para matulang kagad, sabi ni Kevin Kamote. Sabi ni John Ray Cortez Abarquez, may freedom of speech naman daw siya at kapangyarihan dahil sa isa naman daw siyang Senate President. Di naman daw abogado pero may alam naman daw siya sa batas. Ano kayang alam dito sa batas, mga bayan? So nagmamagaling siya, mga bayan, doon po sa mga abogado na pinag-aralan talaga itong mga batas na ito. Sabi ni JP D. Lapilat, yan, maganda yan, ng matauhan. May tumawa pa, sabi ni Carlos Villanueva, tama yan, para matauhan, walang respeto sa Supreme Court. Mas may alam pa siya sa mga huwes. Mag-Supreme Court, di naman siya abogado. Nako, talaga hong tuwang-tuwa o pabor sa atin pong mga bayan itong naging hakbang nitong mga grupo ng abogado na hainan ng indirect contempt ito pong si Senate President Tito Soto III, mga bayan. So ayan, hanggang dyan muna yung ating balita at abangan po natin kung ano yung magiging tugon nitong si Senate President patungkol nga po dito sa kakaharapin niyang indirect contempt, mga bayan. Ayan, maraming salamat po sa inyong panonood. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, ayan, mag-subscribe na po kayo at i-likes po ninyo itong ating video
para lalo po kayong ma-notify, ma-update po kayo sa mga bago nating upload. Ayan, maraming salamat po at magandang araw sa ating lahat mga babayan.